Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Medyo tahimik na ngayon ang Strait of Hormuz. Mga kababayan, wala gaanong nangyayaring bombahan. Ang Amerika ay hindi rin umaatake, ganon din ang Iran. Hindi umaatake sa Israel at sa mga US bases. Kaya sabi ni Trump na ilang araw na lang ay okay na daw yung kasunduan dahil merong mga mediators, merong mga pumapagitna, mga middleman para sa negosasyon na ito. Ito yata yung Qatar ang nag-middleman, saka Oman, saka Pakistan. So sila pa rin yan, yung tatlong bansang yan. Ngayon, punta naman tayo dito sa nangyayari na negosasyon naman ng Iran at Oman, na imbis ang Iran ay harapin si Trump para makipag-usap sa negosasyon, ang ginawa ng Iran ay hindi nakipag-usap sa Amerika ng direktahan, kundi sa mga mediators nito, at ngayon nakipag-usap na naman sa Oman. Ngayon bigyan natin ng reaksyon kung bakit Oman ang kanilang kinakausap sa ngayon. Well, sa tingin ko ang Oman ay kinakaladkad ng Iran, ginawang panangga para hindi sila tuluyang bombahin. So paghatian nila dyan ang kung ano man ang kikitain ng toll fee na ilalagay nila dyan ng Iran at ng Oman. Pero ang Oman ay naano lang yan nakaladkad lang yan. Wala naman talaga sa plano ng Oman na mang-scam. Diba mga kababayan? Anong tawag nyo dyan sa ginawa ng Iran? Ang lahat ng barko dyan ay magbabayad ang mga dumadaan sa Iran. At ngayon hati na daw sila ng Oman. Sila na daw yung namamahala, silang dalawa, namamahala sa toll fee ng Strait of Hormuz. So payag ba kayo dyan mga kababayan? Kasi meron din tayong mga oil tankers na dumadaan dyan At ang sabi, $1 million bawat oil tankers ang babayaran ng mga papasok at lalabas sa Strait of Hormuz. Napakalaking pera niyan. Kaya si Donald Trump ay hindi na matiis yan So ito ang last chance, last na babala, last warning ni Trump para sa Iran na kapag walang nangyari talagang negosasyon na pirmahan sa mga sandaling ito, ay nakahanda na ang kanyang trupa, ang kanyang Air Force, ang kanyang bomba, ang mga bomba ng Amerika ay nakahanda na para tapusin ang Iran. At ito pa mga kababayan, ng Iran ay nagbanta rin sa Gulf State, sa Gulf Nation, na bombahin daw niya ang mga power plants ng Gulf State kung bombahin sila ni Trump. Talagang ang gulo-gulo nitong Iran, Kaibigan, nagmakaawa siya sa Saudi na kausapin si Trump. Ngayon nang nakausap na, ay bombahin niya na naman pati ang Saudi. Well, ito ang update natin ng balita. Donald Trump magsasalita na. Video courtesy sa atin ng UN TV. This is the last chance. This is not something that, if it doesn't happen, this is the last chance for them to sign a good document. Huling pagkakataon na lang ang ibinibigay ni United States President Donald Trump sa Iran para makipagkasundo. Aniya, nakahanda na ang Amerika na tapusin ang gyera sa pamamagitan ng paglunsad ng malawakang pag-atake, pero sa pakiusap ng mga bansa sa gitnang silangan, pinigilan niya ito. Ayon kay Trump, binibigyan pa niya ng pagkakataon ang Iran na maisalba ang mga mamamayan nito. Sa ngayon aniya, nagpapatuloy na ang negosasyon sa tulong ng ilang mediators. I think we're going to maybe get something, but I want to give them every last chance before decapitation. If I'm given a chance to let a lot of people live, I want to give that chance. Kasabay ng pahayag ni Trump, naglabas ng video ang United States Central Command ng isang F-22 stealth fighter jet na nagre-refuel mula sa isang KC Stratotanker sa isang bahagi ng airspace sa Middle East. Ilang video rin ang lumabas sa social media ng nasa mahigit 10 Stratotanker ng US na nakaparada sa Ramon Airport sa Israel. Ayon sa ilang war observers, ganito ang senaryo bago maglunsad ng Operation Epic Fury ang US laban sa Iran. Kapansin-pansin rin ang pagkilos ng mga nasabing eroplano matapos ang pagkikita ni Trump at Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu kamakailan sa Washington, D.C.
Ibig sabihin nito, determinado ang Amerika na isagawa ang pinal at matindi nitong opensiba. Subalit ayon kay Iranian Strategic Affairs Professor Syed Mohammad Marandi, kung ano ang sinabi ng Iran, ito ay kanilang paninindigan at ang posisyon ng Iran sa ngayon, wala silang pakikipag-usap sa Amerika o walang nagaganap na negosasyon. When the Iranians say that they're not going to negotiate, they don't negotiate. As we all know, the Iranians have been very clear that if the United States ultimately does carry out an attack, we know what the Iranian response will be. It will be devastation, it will be retaliation, and it will be decisive. But in any case, at the moment, Iran has no interest at all in negotiating with the United States. Ayon kay Marandi, posible lamang na bumalik sa negotiating table ang Iran kung aatras ang US at tatanggapin nito ang lahat ng kondisyon ng Iran. Kinumpirma rin nito na hindi na epektibo sa ngayon para sa Iran ang naunang Memorandum of Understanding o MOU. The only time when this could change would be when the United States backs off, when the United States accepts all of the demands that the Iranians have made, and only when the United States shows that it is serious about implementing a deal that would be more than just the MOU. The MOU is not enough for Iran anymore. Sa kanyang pahayag, nanindigan naman si Iran President Masoud Pezeshkian na hindi siya magbibitiw sa gitna ng mga pambabatikos at binigyang diin ito na walang pagkakabahabahagi sa mga opisyal o sa buong gobyerno ng Iran. Taliwas aniya sa ipinakakalat ng kanilang mga kalaban, ang kaniya aniyang administrasyon ay kaisa at kasangga ng militar. Actually, itong presidente na si Masoud Pezeshkian ng Iran, hindi siya yung IRGC presidente. Ang IRGC, ang presidente, ang tinatawag nilang divine leader na si Mujtaba Bading Kamini. Itong si Pezeshkian naman, sabi niya, align daw yung kanyang gobyerno sa military, ang gulo-gulo, no? Kasi merong ding sariling military itong Iran government, si Masoud Pezeshkian. At ang IRGC ay iba namang military yan sa mga hindi nakakaalam. FYI lang. So merong dalawang military. Ang Iran, isa yung sa gobyerno kay Pezeshkian na dami lamang, parang puppet. At ang talagang kinakatakutan nila sa Iran ay itong IRGC government. Maliit lang yan na na parang estado sa loob ng malaking estado ang IRGC. Pero takot na takot ang mga tao diyan dahil sa pumapatay ng mga tao to eh. Ayon sa balita kanina ay mayroong 95 na ang binitay ng IRGC magmula noong July. Mga kababayan, kaya sobra talagang demonyo itong IRGC na ito. Para sa akin dapat lang lipulin na talaga yan. Lipulin na yan. Tanggalin sa balat ng lupa yung mga tao na yan kasi mamamatay tao sila. Kapwa nila mamamayan, pinapatay nila, parehong Iran yan. Mga walang hiya. Lalo na kung hindi nila kadugo, no? Halimbawa, Amerikano, ay lalo na wala silang awa sa mga hindi nila kadugo. Itong mga klaseng mga tao na to. Balik tayo kay Trump sa kanyang movement sa Iran. Diyan sa mga base ng militar sa Jordan ay punong-puno na daw ng Stratofortress bomber eh. Merong 5 na Stratofortress bomber, yun yung malalaking eroplano na pwedeng maghulog ng 2,000 bomb sa isang liparan lang. So merong 5 times 2, so merong 100,000 na bomba sa isang liparan lang ng 5 Stratofortress. Kaya wala talagang tatayong gusali kapag gagamitin niya ni Trump. Tama yung sinabi niya na ibalik ko kayo sa Stone Age. Ibig sabihin ni Trump, magiging bato-bato na lamang ang Iran, wala na tumatayong gusali. So, ito naman ay ang mga military facilities naman ang talagang binubomba ni Trump. Kaya dapat bigyan ng leksyon yung Iran. Ang sakit magsalita nung Marandi, yung professor daw siya. Marandi ang sama magsalita.
Nasabi niya yung MOU daw, yung Memorandum of Understanding na pinirmahan sa Switzerland, ay wala daw visa yun. Ano bang klaseng mga tao to, no? Pumirma na nga sila tapos biglang walang visa. Paano yan kung pipirma sila ngayon sa pangalawa? Dahil takot sila sa Amerika, pipirma na lang sila. And then, pagkatapos ng agreement, pag nakarelax na naman sila, nakapagbili na naman ng mga armas, ay babalik na naman sila sa gyera. Mga kababayan, ano sa palagay nyo? Paano ba masolve itong Iran regime na ito? Para sa akin, para masolve, tapusin na lahat ang mga yan. Wala nang awa-awa. Si Trump kasi naaawa kasi mga tao din yan. Pero kung ganyan na pabalik-balik lang, na parang buni, walang ano sa kanila, walang MOU, walang negosasyon, dapat lang na matapos na to. Alright, so kung magpaalam na, maraming salamat sa lahat at huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel sa mga bago pa lamang at sa aking avid followers. Ako'y laging sumasaludo sa lahat. Hanggang sa muli, mag-ingat kayo palagi.